Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Ipinakita ni Stephen Holt ang kanyang talento at kakayahan kung bakit siya kinuha bilang top overall pick nitong nakaraang PBA Rookie Draft. Ang kanyang performance para sa kanyang koponan na Terra Firma Jeep sa 2024 PBA Philippine Cup ay naging maganda ang panimula simula pa noong 2016 Governors Cup. Lumabas na si Holt ang kauna-unahang PBA Press Corps Pilipinas Live Player of the Week itong All-Filipino Conference. Naging susi si Holt sa mga panalo ng Terra Firma kung saan nag-average siya ng 22 points, 8.5 rebounds, 4 assists at 4.5 steals sa dalawang panalo na koponan laban sa Converge at NLEX. Binuksan ni Holt ang Philippine Cup kung saan naitala niya ang kanyang season high na 27 puntos kasama pa ang 10 rebounds, 4 na assists at 5 steals sa panalo ng Terra Firma laban sa Fiber Xers 107-99 sa larong ginanap noong araw ng Marso. Pagkatapos ng 2 araw, nakarehistro si Holt ng 17 puntos, 7 rebounds, 4 na assists at 4 na steals kung saan nanalo ang Jeep laban sa Road Warriors 99-95 para maging 2-0 ang kanilang record. Huling nakapasok ng playoffs ang Terra Firma ay noon pang 2016 Governors Cup kaya't iyon ang pinupunterian ni Holt kasama ang mga batikan at promising na mga players katulad ni na Huami Chongson, Javi Gomez Diliano at Isaac Go. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang magandang laro ni reigning UAAP Most Valuable Player Angel Canino pagkatapos niyang pinangunahan ang De La Salle University laban sa University of the East. Nagposte ang Lady Spikers ng 25-21, 25-18 at 25-10 panalo laban sa Lady Warriors sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nakapagtala ang Season 85 Rookie of the Year Most Valuable Player ng 17 puntos, 9 na excellent digs at 7 excellent receptions para pangunahan ang Lasal sa kanilang ika-4 na panalo sa loob ng 5 laro. Nakakuha naman ng 15 excellent sets ang setter ng Lady Spikers na si Julia Coronel habang nakapag-ambag si Thea Gagate ng 9 na markers mula sa 3 attacks, 5 blocks at 1 service ace. Samantala, nagtapos naman ng may 15 markers si Cassie Dongalio ng UE na galing sa 12 attacks at 3 blocks kasama pa ang 8 digs at 2 receptions. Sunod na makakarap ng Lasal ang University of the Philippines sa Linggo habang susubukang makakuha ng panalo ang Lady Warriors laban kay Belia Belen at ng National University sa kaparehong araw na gaganapin muli sa Mall of Asia Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sasabak sa huling qualifying tournament sina Filipino weightlifters Rose G. Ramos, Vanessa Sarno, John Ceniza at Elrin Ando sa Phuket, Thailand para sa hangaring makapasok sa Paris Olympics. Kasalukuyang nagsasanay ang mga weightlifters sa Rizal Memorial Gym bago tumungo sa Thailand qualifiers sa unang linggo ng Abril. Kailangan nilang manatili sa top 10 ng kani-kanilang weight divisions para magkwalipika sa 2024 Summer Games. Isang atleta lamang ang pinapayagan kada bansa at kada weight class. Para kay Ramos, ang kanyang hangaring makapasok sa Paris Olympics ay isang pangarap kaya todo-todo ang kanyang pagsasanay sa gabay ni Coach Julius Naranjo, asawa ni Philippine gold medalist Heidelin Diaz. Malaki naman ang tsansa ni Sarno na magkwalipika sa 71 kg division at ginagawa niya ang lahat para
pangalagaan ang kanyang katawan at kailangang malakas din ang kanyang ipakita sa kompetisyon. Kasalukuyang nasa ika-7 pwesto sa ranking si Sarno. Mas mahirap ang tatahakin ni Ando dahil pareho sila ni Diaz ang nasa 59 kg class, kung saang nasa ika-8 pwesto ang Olympic gold medalist na si Diaz habang si Ando ay nasa ika-10 pwesto. Bago itong huling qualifiers sa Thailand, nakumpleto nila ang 5 pang mandatory Olympic qualifying events sa Colombia, Korea, Saudi Arabia, Qatar at sa Uzbekistan. Tutulak sa Phuket ang mga weightlifters sa katapusan ng Marso. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.